Hello! So, iba ang setup natin ngayon. Subok lang. So, this coming June 21, it's Father's Day. Siyempre, Father's Day, dapat may regalo ako, di ba? So, I bought myself a gift. Approved naman to ni wifey. Thank you, Heidi. So, last year, ang binili ko was yung Ixon na waterproof na riding boots. This year, siyempre, ang bibiling ko ulit, riding shoes. And saan pa ako bibili kung hindi sa Moto Market? And I went to Moto Market the other day and I bought this. I now bought an urban riding shoes. So it's actually a riding sneaker. It's the TCX Ikasu waterproof shoes. So tara, tignan natin. Typical na box ng mga riding shoes. Malaki yung box. Siyempre may cover. So, eto na siya, guys. So, tignan natin. Ito yung left, then ito yung right. So, guys, ito yung aking biniling bagong riding shoes. The TCX Ikasu waterproof riding shoes. Actually, sa website ng Moto World or Moto Market, ang nakapost na doon is yung 2.0 edition nito, yung TCX Ikasu 2.0 or 2. Parang ang difference lang ata may strap na dito. I'm not sure. Parang nakita ko lang sa picture. So ano ba tong TCX Ikasu waterproof shoes? So kita niyo naman, no, parang ano siya talaga. It's a riding sneakers, no? So tignan natin yung description niya. Dito sa Revzilla website, ang sabi dito, Ikasu is a Japanese term for revive. So, revive daw ang translation nun. So, ano ba yon? So, sabi dito, catch the light just right with the Ikasu waterproof shoes. And then sabi dito, it will revive your visual senses with their full reflective fabric upper. Ito kasing ginamit nilang fabric. Reflective fiber ito. So, hindi ko alam kung anong itsura niya sa gabi, pero I guess pag natamaan ng ilaw to, makintab. Mukha naman. Kasi inaano ko sa ilaw, mukhang ganun nga ang nangyayari. Ayan, parang silver ang dating. So, reflective fabric siya. So, ano pang nakalagay dito? Aside from dun sa reflective upper fiber, may mga area siya na suede leather, like here. This is suede leather. Here, dito sa rim ng pasukan ng paa. And dito sa top. Okay? Tapos inside, buksan natin. Tanggalin natin yung mga papel. Inside, meron siyang waterproof membrane. It's the T-Dry waterproof membrane. It keeps your foot dry. I'm thinking maski buhos ang ulan, hindi mababasa ang paa mo. Unless na dito dumaan yung tubig from your legs. May dinidescribe dito na internal wedge para mas higher ang posture. Meron kasing pang women ito. Siguro doon naka-indicate yon. Or possibly baka talagang ang design nito is raised ang heel. I'm not sure, ha. Ako kasi talagang raised ang heel ko dito kasi naglalagay ako ng extra half-inch na insole inside. Nilagay ko na siya actually. Okay. Tapos yung original insole nito actually is Ortholite na insole. So malambot siya. Long-term cushion ito na they say it's breathable. Hindi ko naman napapansin kung breathable nga ba. Hindi ko naman alam kasi kung paano pansinin nyo. Basta naglalagay ako ng additional insole inside, mga half-inch, para at least madaya ko aking height. Yan ang mga problema ng mga riders na kagaya ko na medyo kulang sa height. So ano pa? Itong front na to, no? Wala siyang lace. De-zipper siya. So it's actually a elastic zipper na front. Okay? You open it like that. Ganyan lang. Madali na ipasok ang paa mo. Madali siyang isuot. Pasok mo lang yung paa mo, then zip up. Then that's it. Pag uwi ka ng bahay, zip down mo lang, madali ding hubarin. So, yung mga kagaya ko kasi, tamad na ako magsintas. So, sa akin, pabor yan. And I'm sure, marami rin sa inyo ang gusto ganon. Mabilis isuot, mabilis hubarin. So, ano pa nakalagay dito? So, yung
sole niya, outer sole niya, it's rubberized na oil resistant. I guess hindi basta-basta dumudulas. And if you'll notice, meron siyang orange doon, no? Nakikita niyo yung parang orange doon. So that's what they call the Z-plate. Pampatigas yon para hindi siya mapipi. And kung sakali mang may matapakan kang matulis na bagay or nail, hindi siya basta magpe-penetrate doon, hindi magpa-puncture. So protection yon yung Z-plate niya. So reinforce siya sa may malleolus area. And ang dinidescribe nila dito is yung fabric nun or yung insert nun is what they call yung D3. It has the D3 technology. So ano ba yon? So may insert dyan to protect the heel. So malambot siyang isuot. But during an accident at may impact dyan, it gives protection kasi tumitigas siya or ina-absorb niya yung vibrations or yung impact. So yun yung description nila sa D3 technology fiber nila or D3 technology insert. Masarap siyang isuot, hindi siya matigas pag suot, gaya niyan. Pero upon impact, protektado ka kasi ina-absorb niya yung impact. So ano pa? So dito sa heel, reinforce dito kaya matigas. Dito sa toe box, i-reinforce din. And kung mapapansin niyo tong area na to, it's rubberized. Rubberized yung kanyang shift pads. Ito kasi yung tumatama sa clutch, di ba? Pag manual motorcycle ka. Siguro magagamit ko siya sa future pag nagbalik manual motorcycle na ako. Okay? So ano pa? It's size 41, EU size 41. Katumbas nito US 8, size 8. So yun guys, I bought myself a new riding shoes. It's the TCX Ikasu waterproof shoes. Excited na akong gamitin ito. Tama-tama ito ngayong June. Announced na kasi na tag-ulan na ulit. Yung isa ko kasing shoes is the Ixon Ghost riding shoes. So waterproof yun, okay yun. Now I bought again a waterproof shoes. Kung sakali mang nabasa ko yung isa, meron na rin akong pampalit. So halin-hina na sila. Mahirap din kasi, although dry ang loob nun pag nabasa, sometimes kailangan mo rin kasing patuyuin yung labas. Kaya at least may kapalitan na ako. So I guess that's it. Excited na akong gamitin to. So next time, balitaan ko kayo kung kumusta siya pag gamit siya. Okay? Sige, see you next time. It's 3:14 in the afternoon. Punta lang tayong Fatima Antipolo ulit. So I'm now using my new riding shoes. Again, it's the TCX Ikasu waterproof shoes. So agad-agad ang napansin ko, since zipper lang siya, madali siyang isuot. Yung front niya kasi, instead na lace, so parang garter siya na zipperized. So the zipper, ang win-worry ko lang, so pag zinip up ko siya, medyo may konting resistance kasi sumisikip dun sa may entrada ng shoes, which I think is normal dahil bagong gamit lang yun. Kumbaga ibe-break in ko pa. Now worried ako na baka mamaya yung zipper, habang naglalakad ako or habang gumagalaw siya, baka unti-unting bumababa. I'm not sure kasi kung yung zipper ba niya is easily nabubuksan or kapag naka-zip up ba siya, naka-lock na siya doon, naka-steady, unless na i-zip down siya ng kamay. So yun siguro ang o-obserbahan ko from now on. Comparing it with my Ixon Ghost boots, ang zipper kasi nun sa sides. Pag gumagalaw yung paa mo, like if you walk or if you move your foot up and down, since nasa gilid naman yung zipper, hindi siya siguro mapapuwersang bumaba. Etong Ikasu, since nasa harap yung zipper, baka yung pag-motion ng up and down ng paa mo, baka, kumbaga, I'm worried na baka pumalas. I hope not.
Kasi pag zinip mo siya pataas, medyo tight siya because of the garter. So let's see. Pero I'm sure na you feel na yung mga paa mo really protected. Iba kasi ang feel pag ang gamit mong shoes is rubber shoes lang. Ang mga riding boots kasi, usually ang design yan high cut or mid cut. Pero may mga areas na reinforced, like dun sa may malleolus area or bukong-bukong mo, dun sa toe areas, and dun sa heel. Kaya nakakatulong din yun sa since stiff siya, madali siyang isuot. Comparing it to an ordinary high cut rubber shoes, yeah, mafe-feel mo na balot ang paa mo, pero iba pa rin pag may reinforcement. And pag tinatapak mo siya, since yung swelas ng mga motorcycle boots, I think mas stiff kaysa sa swelas ng ordinary rubber shoes. Well, mas safe talaga naman kasi na when you ride out, maski city riding yan, you use a motorcycle or riding boots para safe ka. Itong mga riding boots na ganito, you can readily feel pag suot mo na stable yung ankle mo, may protection. Pag nasa traffic ka at nag foot down ka, ramdam mo na may extra support. Lalo na sa kagaya ko na medyo nakatiptoe, yung extra support, extra stiffness ng gamit mong shoes or boots, makakatulong na ma-stabilize mo, ma-balance mo yung motor maski nakabahagyang tiptoe pa. Before kasi nakagamit na rin ako ng mga shoes na using yung anong tawag doon, yung wires, yung mga quick release na wire lace. Forgot the term. Ay, ano ba yan? Hindi kasi ako masyadong techie. Hey, nakalimutan kong tawag doon. It's the BOA fit system. Yun yung parang wireless na iniikot lang. May iniikot para humigpit, then para lumuwag, you just pull it up. It's the BOA system. So nakagamit na ako noon before. Ang nagiging problem ko doon, like if it's placed sa harap, parang habang naglalakad ka or habang gumagalaw ka, parang bumubuka siya, like nadi-displace yung tongue ng shoes. So yun ang naging problem ko doon. Now I'm thinking, since ang design nitong TCX na Ikasu is it's using a elastic zipper system, siguro hindi basta-basta madi-displace yung tongue ng shoes, or hindi siya basta-basta bubuka, unless na ang maging sakit nga nito, alam mo yung pag naka-zipper, unting-unting bumubuka pag gumagalaw ka. So titignan ngayon natin kung ganun ba ang magiging sakit nitong type ng shoes na ganito. Basta so far, maganda ang aking fit. I'm using the size 8 or EU41. Talagang sadyang kumukuha ako ng medyo may allowance kasi naglalagay nga ako ng extra insole. So pag naglagay ka kasi ng extra insole inside, sumisikip din sa may entrada eh. Yun ang nagiging problem ko. So I always get the size 41. So yun guys, ulitin ko lang, I'm now using my new riding shoes. It's the TCX Ikasu waterproof shoes. So bigyan ko kayo ng update pag inulan ako ng malakas at kumusta kaya waterproof ko siya talaga. Again, I bought this shoes Moto Market in Green Hills. I'm not sure if it's still available. On sale siya eh. Alam niyo naman pag on sale, baka may bagong dadating na supply, or baka ang available na in the market is yung Ikasu 2 or 2.0 or 2.
So, check it out na lang sa kanilang website or sa stores near you. Kung meron man akong iba pang magiging update sa aking paggamit sa aking shoes, we'll let you know. So, see you next time. Thank you for watching.